Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers sa Facebook at YouTube. Alas 7 na po ng gabi and it's time for Abogado de Campanilla. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi ang ating Abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Good evening, Attorney. Good evening. Pero mas mukha ka pang attorney sa akin ngayon. Ngayon lang. Ay, kayo naka-account. Oo, Diba? kasi malamig. Ay, oo nga. Kaya ako naka-echo. Buti na ako balat kalabaw. Diba? Ayan, Hindi ako ganun ba yun? Medyo. Hindi. Madami akong insulating fats. Malamigin lang talaga ka ba? ako. Ako rin na malamigin eh. Oo, Pero, oo. pero alam mo ngayon medyo mas relax na rin magdamit ang mga abogado ngayon. Kasi dati talagang kayo, di ba? Power Dapat, dressing. Oh. Hindi. Ang tanong ko, di ba ang lalaki dapat nakabarong? Sa pag ikaw nag-a-appear sa korte, either nagbabarong ka or naka-suits. Barong na long sleeves, short sleeves, basta barong. Long. Dapat long, tapos hindi naka-aircon. Tama ba naman yan? Oh, I think kasi most ng mga korte long. Tapos walang elevator. Walang eblator. Actually, buti pa nga sila dahil pwede sila magbarong yung mga babae. Yung coat. Kailangan naka-coat kayo? Although may mga ibang mga judges, mas lenient. Basta medyo yung damit mo yung long sleeves. Okay. Very Imagine, conservative. Ang dami pong baskil. Ako naiintindihan ko. Pag nagkataon, ang daming baskil. Baskil, oo. Parang kailangan maghilo. Oh my God. Kasi init. Kaya pero okay lang, pagkatapos ng hearing, tanggal coat. Ganon. Para Para lang kasi nandadamay si Judge. Si Judge nga, naka-uniforme na, Nakatoge, init-init. Diba? nakatoga. Alangan naman ako lang. Damay-damay na to. Mainitahan ako, Diyos ko. Kaya minsan pag walang aircon ng korte, ay walang hearing. May ganon. Ah. Diba? Kasalanan pa ng aircon, Oo diba? naman. Pwede namang hindi eh. Pwede namang kayo short sleeves lang eh. Ayun, ganun hindi. May costume kami talaga. Nakaka-lurky, ha? But anyway, sige, wag natin palurkihin ang ating Oo mga nga. viewers. At teka muna, may babatiin kami. Ay, oo, tama. Sinong babatiin natin? Batian mo si Jensen ng NACC. Hello, Jensen. At saka si Edith. Hello, Edith. Ayan. Ayan. kikiligin sila, no? Ay, talaga? Yung Oo, kasama ko. nakikinig at nanonood sa atin. Oo, nanonood sabi. Actually, hindi pa siya nakikinig. Pero ngayon, masabi ko, manood kayo, papabati ko. Di ba? Tingnan mo nga. Kasi kayo, naman. alam mo, mas kilala ka nila eh. Sabi ko, nagulat pa nga sila, meron kayong show. Sino kasama mo? Abogada din kami. Si Mare? Hindi, si Derek yun. Ano Na pag nakaupo dito, No. Ay, yun na. Hindi, akala nga nila yung sa dating episode. umitim si Mare. Hindi, pero alam mo sa totoo lang, walang hindi nakakilala Ay, kay oo Derek. naman. Dahil, pag ikaw ay batang 80s at 90s. Totoo. Ay, hindi. Batang 70s at 80s. Tama ba ako, Derek? Oo naman. 80s, 90s, oo naman. School bukol eh. Ako, Ano ka ba? school bukol 70s. Si Bibiana. Tama ba ako? Ay, ako yung mga yung kung mangarap ka't magising. May ganyan. One of my favorite films, isa sa mga top 10. Kasi Channel 13 yan, nanonood ako wrestling, chika Yeah. chicks. Tapos nanonood ako ng School Bukol. Di ba? Kaya imposibleng hindi makakakilala kay Derek yan. Ay, ako. At saka yung mga movies. Basta, yung The Mike De Leon films. Wow. Pero, laging nandyan si Direk Pipe. hindi, alam nyo, yung mga dating pelikula, yung Ha? mga, daw? Uy, sabihin mo maganda, baka may tagilid tayo dito. Oo nga, oh. Ayun na.
Ay, phone Or number. phone number. O tama na. Talaga, to phone number. Akala ko phone number yung direct ang sinasabi niya, di sige. mamimigay natin. Phone number kasi, ikaw talaga. Sige, bigay mo na. Okay. Para sa mga gusto nang tumawag namin, okay ha, may pag-text kay Direct Bibet. Sige, ano Para sa, number? para sa Globe, it's 0954-310-0331. For Smart, it's 0961-770-8807. O pwede rin sa Facebook Messenger. O pwede ako na. Ayan. Di ba, makikita naman nila eh. Ah, Anyway, ah. ganyan lang ho talaga tayo dito. Dapat masaya lang. Okay. Oo, kahit meron tayong concern, masaya lang. O, Okay, si sige. Dexter, siya ay taga Bacolod City, Oh, 41 yes. years Layo old. na. Kumuha. Kumuha. Kumuha po ako ng helper para tumulong sa pag-aalaga ng aking mga aso. At pinatira ko rin siya at ang kanyang pamilya sa property ko sa Mababang upa. Kamakailan lamang po nalaman ko na ilang buwan na pala silang nangongolekta ng renta sa aking mga tenant pero hindi niya ito nire-remit ng buo sa akin. May mga unauthorized deposits pa at may mga ibang perang hindi niya na ibabalik. Nang tanggalin ko siya, sinubukan pa umano niyang impluwensyahan ang mga tenant na magsinungaling tungkol sa mga bayad nila at umalis na rin sila sa property nang hindi inaayos ang lahat ng obligasyon nila. Gusto ko pong malaman kung ano ang kaso na maaari kong isampa kaugnay ng perang hindi na-remit, iba pang nawawalang gamit at panlilin lang na ginawa niya at kung maaari rin ba kung humingi ng danyos. Pwede. Qualified Pwede. theft, yan ang tawag dyan eh. Dahil pinagkatiwalaan mo. Mukhang kasi, mukhang sa kwento niya is parang hindi nagre-remit ng renta ng tama. Yes. So I could assume na parang inatasan rin niya yung kanyang helper na Yes. siya ang kolektor. So, Correct. so ibig sabihin, yung mga ibang mga tenants niya, sanay na sa kanya binabayad. Ang hinihintay lang ni Dexter, i-remit sa kanya ng tama nung kanyang helper. Mukha nga, kasi di ba? Pero nalaman niya na imbis na i-remit ng buong amount, kumakaltas tong si helper. That is qualified theft. Qualified theft is a higher form of theft dahil merong element of broken trust eh. May element of broken trust. So, yun ang una. Ngayon, pwede rin yun. So, I think for this case, that's more of, hindi siya estafa kasi hindi naman siya kunwari na wala siyang power to collect eh, di ba? Kung meron siyang, kahit yung mga gamit dun sa, na kanyang ninakaw, Theft din yun. theft rin yun, di ba? At yung panlilin lang, well, ang mabigat na pwede, alam ko kasi ang qualified theft, pag umabot yan ng certain amount, non-bailable. Ay, talaga. Oo. Tanayin nyo, when Kasi is parang ano yan eh, parang pinagkatiwalaan ka. when is qualified theft non-bailable? Diba? Oo. Pinagkatiwalaan Ayan, ka ayan. eh. O, ano yan? Mm. Ay, 500,000. And the evidence of guilt is strong. Can you imagine? Oo nga. So kung umabot ng 500,000? Oo, kung umabot ng more than Available na. when qualified theft, kung ang amount na iyong ninakaw is more than 500,000, it becomes non-bailable. At saka reclusion perpetuum. Yes, No? kaya nga non-bailable. Nako. Pinakamataas na. So yan sa mga, kasi nga it's a higher form of theft, merong panlilin lang. Oo nga. Broken trust. Actually nga parang medyo naano nga ako dun sa amount na yun, medyo nabababaan ako for it to be non-bailable. Parang sobra naman ang 500. Parang maliit naman ang 500,000. Kumbaga parang, grabe ka naman, 500. Diba? Makukulong na isa Makukulong ka na ng non-bailable Oo, na. pero yun yung nasa batas. Nasa batas. Hindi pa nare-revise. Ano? Hindi pa. Eh parang ang 500,000 ngayon, parang ang bilis ng gastos. Exactly. Wala na. Kasi parang noong panahon na piso na lang ang isang milyon. panahon na ginawa yung malaking amount ng 500,000. That's true. So, ang dami talagang batas na dapat talagang ma-review. Pero no? 'di ba para sa mga tao pinagkakatataan ng pera, tandaan nyo pag ito'y lumampas ng 500, ang isipan nyo nakawin yun sa inyong mga amo or sa mga kaibigan nyo, kayo ang anak ko, isipin nyo dahil pag kayo nakasuhan at lumampas na ng kalahating milyon, ikaw ay nakakulong habang nililitis. Ayan, okay. Si Jove ng... At 'di ba at yun ang imagine mo kasi ang qualified theft kung reclusion perpetuo, kunyari hindi man lamang ikaw umabot doon. Oo. And then nakakulong ka, parang gano'n na rin na nangyari Habang sa'yo. buhay na rin na... Hanggat hindi natatapos yung litis mo, Exact. imagine. Ako. For the hagalagang 500,000. Wag na kayo magnakaw. Okay, eto na. Pwede naman kitain yun. Oo nga. Di ba?
Kahit unti-unti. Okay, si Jove. Jove ng Caloocan City. Ang tanong, anong tanong, Jove? Hello, Jove. Hello, good evening po. Good evening, Magandang Jove. gabi po. Magandang gabi. Anong may tutulong namin sa'yo? Kasi dati po nakatira kami sa Gawad Kalinga, GK. non-government organization Yes, po yun. oo. Ngayon, nagkaroon po kasi ng pagtatalo regarding po sa anak ko na minor de edad. Pinagkaisahan po nila nung wala kami sa bahay. Ano? Pinagkaisahan na? Pinagtulungan po, kumbaga, muntik po kasing masaktan Yung sinong Yung muntik anak na masaktan? ko. Yung yung minor de edad po. okay, meron kang anak na minor de edad, nagkaroon ng pagtatalo sa inyong lugar, at muntik nang masaktan ng iyong anak Opo. na minor de edad. Sino ang gustong Apo. manakit sa kanya? Mm. Yung mga kapitbahay, yung kapitbahay po nakatabi, yung katabi ko po mismong bahay. Okay. Talagang kapitbahay. Okay. Oo. Ilang taon yung Tapos anak yun, nyo? 16 po. 16 menor. Okay. Okay. Tapos yun po, wala po kasi kami sa bahay nun. That time po kasi nasa Pampanga kami. Okay. Ngayon, nagkaisa yung mga kapitbahay, na-petition kami kasi nga daw dun sa nangyari. Bakit kayo ang pinitition na yung anak mo ang muntik ng masaktan? Yung nga pong pinagtataka po namin, bakit Hindi. po kami ang pinitisyon. Ngayon, nagkaisa sila, nagpirmahan po silang lahat. Okay, Ngayon, so pinadala po, it's Jove against all of them. Ilan ba silang Apo. magkakapit-bahay? 20 pinto po kasi yon. 20 Pero na lahat- pinto. Opo. I am not so familiar with the terms and conditions on when you can live in a Gawad Kalinga. Meron ba yung parang rules and May regulations? komunidad ba yan? May na komunidad may na parang you barangay have captain? to you have to abide by. Kasi Aha. pag ikaw ba turuan mo kami, Jova, kasi kunyari kung ikaw yung nabigyan ng housing sa Gawad Kalinga, ano yung requirements? Do you own the place na or you're staying there subject to conditions? Yung sa amin po kasi, Oo. pahiram lang po yun sa Gawad Kalinga na may-ari ng lupa. Okay. Okay. Tapos Hiram kayo yun. na nakatira doon, ano ang ano yung qualifications para kayo ay mapayagang Bakit ikaw ang napili? Oo. Kayo ang napili na tumira Oo. doon? Ato, Kasi yun ang, para po yun sa mga indigents po. Ang Yung dami ho walang nating ganun. kapasidad. Bakit ho parang kayong napili? sila yung gumawa ng sarili Oo. nilang bahay. Kayo ang gumawa ng bahay Oo, niyo. ganun yan. Ano po, nag-build po kami, tumulong po kami magpala, okay. Okay. Kumbaga, padugo ang tawag po nila doon. Tapos nun, pero meron kayong rules and regulations on how, kung pwede kayong magstay o hindi. Tapos, Apo, apo. sinasabi nila, Kasi violence is not allowed. sinasabi nila na your son violated, babae ba o lalaki yung anak? Lalaki po. Yung your Lalaki. son violated the rules. Di ba ang sabi mo, yung anak mo ang muntik ng masaktan? Hindi, ano ba ang Apo. ginawa? Ano Oo bang nga. nangyari? Bakit? Ito lang kasi syempre sasabihin nila, mas marami sila, baka sila ang mas may katwiran kesa Oo sa'yo. nga, kasi di namin alam kung ano nangyari. Ano ba yung... Ano ba Ang nangyari? nangyari po kasi noon, nung gabi po na March 15, yung katulong na may-ari ng lupa, may pwesto rin po kasi doon, may bahay din po doon na mismo ang katabi ko. Tapos dumating yung manugang noon, na lalaki. Okay. Tapos ano yun, alam ko, 9 o'clock ng Gabi. po siyang lasing. Lasing po siya na nakamotor. Okay. Tapos nagalit po kasi siya nung mismong tapat ng bahay niya, wala siyang maparkingan. Pero kahit saan naman po pwede mag-parking doon kasi malawak naman po yung compound na yon. Okay. Ngayon nung napansin ng anak ko na nagagalit yung lalaki, sinabi niya na, sige kuya, ako na lang po mag-aayos, ayusin ko na lang po para ma-park po sa tapat ng mismong pinto nyo yung motor mo. Oo. Which is inayos po ng anak ko. Yun. Tapos ano nun, nangyari? Tapos may tumawag ako, mama, sabi niya nagagalit si kuya kasi natakot po siya lasing eh. Tapos iba ang tingin sa kanya. Tapos lumalapit pa sa kanya. Malaking mama, sabi ko. bakit siya ganyan, nagagalit ano kung bang tutulong lang yung problema? anak Kaya mo? nga. At saka, bakit pati yung ibang kapitbahay, ganun din. Bakit Ba't siya nagalit? nagagalit kung nag-alok lang naman ng anak mo na tulungan siya? Parang there's something missing. may kulang sa kwento. Ayun po kasi ang kwento sa amin. Tapos sa akin, yung anak ko kasi wala rin po ako noon. Ano naman ang kwento nung kabila? Anong kwento ng kapitbahay?
Ganun din po. Bakit ikaw Sa nakakita. pinipetisyon? Bakit ikaw Ano pinipetisyon na kasi yun eh. Kasi po, ganito po yung attorney. Hindi naman po lahat na nakatira doon galit sa amin. Kumbaga napilitan po silang pumirma kasi ang sabi po na may-ari ng lupa, hindi ba pipirma sa petisyon, sasama ko sa pagtanggal. Sinong ibig sabihin ng may-ari ng lupa? Kala ko ba GK ang Oo may-ari nga. ng lupa? Oo. Opo, pahiram po yun sa Gawad Kalinga. Kumbaga pahiram. pinahiram niya sa Gawad Kalinga ng 25 years. So, okay, I kasi okay, yun nga ang tinatanong ko who has the right to evict kasi the that one I'm not familiar kung sa under the Gawad Kalinga rules on who has the right to evict. In either case, is Gawad Kalinga registered sa HLURB? It's a non-profit organization. Hindi, pero it's housing eh. It's no, hindi. Diba? Hindi sila sa NHA, Oh, hindi rin sila sa oo, ano eh. talaga? Under the Gawad Kalinga, the local guard holds the primary right to evict, di ba? LGU. Instead, the owned by and the property. Ito kasi, Yusuf Rock lang kasi. oo nga, pero kasi ito, Opo. usually LGU may-ari, but this one, are you sure na ang may-ari noong property ay private individual? Individual nga siya. Check mo, baka mamaya hindi naman. Di ba? Sigurado kang may-ari ng lupa, isang pribadong tao, hindi gobyerno? Opo. Paano mo nalaman? Okay, okay. Kasi In either case, okay, medyo nalilito ako kasi sa kwento na hindi ko Mabait lang siya, tapos Oo eh. So, parang may mali. in either case, pag ganyan kasi, kaya ako tinatanong kung sino ang May-ari. may-ari o paano yung process. Kasi kahit paano, you have to be given a chance to explain yourself and for your son to be able to say kung ano yung talaga yung nangyari sa kanya at saan ba pupunta doon. Di May ba? barangay ba kayo? Meron po. Nagsampa po ako ng case ng Ayun pala. O anong sabi? ng wala daw po silang dyan kasi po non-government organization daw po yan. Hindi, Dapat pero kasi- hindi naman. OA naman siya. Oo nga. Barangay yan eh. Dapat kahit sino, kahit non-profit na Oo, it Pilipinas doesn't pa rin It yan. doesn't matter. Alam mo, hindi totoo yung sinasabi ng barangay na porket it happened inside Gawad Kalinga Oo. na wala silang yan. Jurisdiction. Kasi saan ba kayo kumukuha ng residence yung 'di ba? Opo. Yung sedula nyo, di ba sa barangay? din po. O sa barangay. Opo. So, ibig sabihin, residente kayo ng barangay doon. It just so happens that yung bahay nyo, yung terms nyo, between you and the Gawad Kalinga. But it doesn't mean that you are not under the jurisdiction of the barangay. Okay, sa tingin ko, kung ganun lang talaga, di mag-LGU ka na lang. Oo, totoo. Pumunta ka sa LGU at humingi ka ng tulong doon sa kanila. Oo nga. Di ba? Okay, nakuha mo? Kasi kung ganun lang, sa LGU, kasi ang sabi nga nila, depende sa LGU yon. Oh. Yun nga yung tinatanong ko sa'yo, paano ka nakasiguro na yung property na yan ay ang pagbaari pribado? Kasi po po yan Galvez family. Ang nakalagay po sa may kontrata po namin. Baka yun yung Kumbaga, may-ari. Ano mo na, malay mo yung... Yun po ang may-ari. Pero Pero yung yung- ang LGU naman, malalaman niya kung sino Oo nga. may-ari. In either case, Job, alam mo, ito na lang kasi absent. Ako nalilito kung bakit nga kung totoo yung kwento ng anak mo. at Mabait ng- naman yung anak niya Oo pag nga, gano'n. so parang hindi rin naman makatarungan na. Hindi coherent. Hindi ka makatarungan. So kung ayaw Totoo po. patulan niya ng barangay mo, dumiretso ka na sa LGU. Oo. Oo, doon sa may... Butante ka ba ng Caloocan? Yes po. Oo, yun yan naman pala pala. eh. Sige. Punta kami LGU, makiusap ka. Bakit saan ho kami hindi ng tulong? Oo. Attorney, may tanong pa po ako kasi nag-file po ako ng case ng child abuse. Inisyuhan po ako ng barangay ng certificate to file action. Ilan buwan po ba ang nun? Teka muna, wait lang. Kanina sabi mo, hindi ka pinapansin ng barangay. Pero ngayon, yung barangay nagbigay sa iyo ng certificate to file action. Oo. Oo, kasi ang Sinasabi nila, para ayaw namin i-hear na yan. Kasi, tama naman, kasi ang kinaso mo child abuse, masyadong mataas na Apo. nga yan for barangay. Tapos, Akala ko ang tapos kinaso mo, Jove, is yung alitan na pinapa-evict ka. Hindi, yun nga yung unang pinupunta niya. Yun ba unang pinunta mo, yung pang-evict?
I mean, dalawa po dapat kasi yan eh. Dalawa. Ang baga, ang payo po rin po kasi sa akin, nung sa barangay, wala silang ano dyan, punta ka dun sa main office mismo ng Gawad Kalinga. Actually, tama rin naman yung barangay doon. Yung exhaust mo muna yung remedies mo doon sa non-government organization. Alam mo pa ba kung saan yung main office? Ang alam ko po, attorney, sa Mandaluyong. Puntahan Ba't mo. di ka pumunta doon Puntahan para mo. i-check mo? Oh, hindi naman sa mali yung barangay mo na. Actually, Oo, I can tama naman. understand yung logic ng barangay mo na Ah. bago ka pumunta sa amin, since iakat mo muna, ang tawag doon exhaustion of administrative remedies kung talagang ayaw kang tulungan ng actual NGO, saka ka lumapit sa amin, di ba? Kasi baka mamaya makuha mo nga naman yung solusyon dun sa mga executives ng Gawad Oo, okay. Kalinga Anyway, so yung pangalawa mong kaso, Tama yon, yung child abuse, Child tama abuse. yun. Pag child abuse kasi, ang may limit lang ang pwedeng idulog sa barangay. Masyadong mataas na ang penalty para isettle ng barangay. so aakyat na siya sa korte. Oo, kasi Oo. child abuse na, mataas ang penalty Okay. niyan. Ang mga penalty sa pwede na lang is only yung mga below 6 years. So, Okay, Jove. So, aakyat na yan sa korte kasi nga nabigyan ka na kasi ng masyado nang certificate mataas. to file Hindi action. dahil sa ayaw ng barangay, pero tama sila. At saka baka hindi na nga kailangan ng barangay yan dahil Hindi na, diretso na child yan sa- abuse, oo. diretso sa pulis nga yan nga, di ba? diretso sa pulis yan. Oo. Okay, Jove. So, Okay, Jo. attorney, so isa pa po. So, Sige. hindi na po kailangan, pag nag-file po ako sa PAO, hindi na kailangan nung CFA. Well, meron ka na ng CFA, so dalhin mo na rin. Pero kahit wala kang CFA, pag child abuse, hindi mo kailangan ng CFA. Yes. Because child abuse has a penalty that is not within the jurisdiction of the barangay. Buti nga yung barangay mo, binigyan ka pa ng CFA Masyado na siyang mataas sa barangay. Sabi hindi kaya ng barangay i-fix yan. I-fix. Criminal na yan Kasi eh. child Oo. abuse, hindi naman talaga kaya. Oo. Diba? Okay. Okay? Salamat po. attorney. Thank Salamat you. po. Okay, next. Okay, Okay ito po. na si Leia. Good luck, Jove. Leia ng Metro Manila, 28 years old. Magandang araw po. Isa po akong multimedia artist na nakakontract bilang video editor sa isang TV network. Ngunit sa actual na trabaho ay pinapagawa rin po ako ng 3D animation at iba pang Uy, outputs parang kilala ko itong mga to. na hindi nakasaad sa aking job description. Sigurado At ba tayo job na order. texting, Ulitin natin. Pwede nga. Gusto ko mabasa to. Isa po akong nakakontract. O sige, nakakontract. Okay. Nakakontrata Okay. bilang isang video editor sa isang, yun na. Okay. Ngunit sa actual na trabaho, may pinapagawa rin po silang 3D animation at iba pang outputs na hindi naman nakasaad sa aking job description at job order. Ang gawa ko po ay nagamit at naipalabas sa broadcast at sa social media platforms ng kumpanya. Gayunpaman, hindi po ito kasama sa original scope ng aking kontrata. Nais ko po sanang malaman kung may karapatan akong humingi ng karagdagang compensation. Ha? Para Para sa ayoko gawaing sagutin to. lampas. Baka mag-conflict of interest tayo dito. Oo. Hindi, joke lang. Okay. Ako lang, personal ko to, hindi ito hindi ito batas. Ah. There were times that on my own as an employee before. Okay. Actually, that's a good, kasi ikaw, employee. Employee ako eh. Pag ito, kontrata. So, Okay. we can assume na kung kontrata, baka there are two ways to look at it, ha? Yes. You're an employee or you're an independent contractor. So baka kasi terms of reference lang siya. Oo, kasi Maybe. kung employee ka and you did those things, even if it's a little bit beyond, Your tour of duty. ano yun? At kung ano ang magiging legal na epekto, hindi mo na binasa yung uli. Kontrata ko. At kung anong magiging legal na epekto kung hindi ako pipirma ng quit claim habang may ongoing dispute ang aking back pay. Okay. Okay. Mukhang na to, may Kasi kaso. mukhang nag-resign na siya or hindi niya na, May kaso na may to. kaso na siya. Quit claim. Back pay. Okay, kung back pay meaning... Then siguro, yun muna ang tanong niya sa umpisa. Ang tanong niya dito is, pinapagawa siya ng ibang wala daw sa scope niya. Okay, kasi ganyan, gata. Bakit, tanong lang kung 3D animation siya at editor, magkaiba ba yun? Bakit parang feeling ko hindi siya magkaiba? Anyway, ang dinarinig ng mga tao yung sagot nila. Sabi ng mga tao sa aming studio, magkaiba raw yun. Okay, pero ako naman, ang tingin ko dyan is this when you're an employee, and you Ako kasi employee dati. when you did that work,
even though it's slightly beyond The tour of duty. yung what was agreed upon. Yes, yes. But you did it using company resources and during company time. Normally, it's the employer who owns the output. Yes, Oo, diba? yes, Parang yes. ganun yun, di ba? Correct, correct. Diba? But, tinan nyo, kasi pag employee, usually, but if you're an independent contractor, meaning independent contractor, you are hired, kasi yun, alam ng mga tao dito, if you're an artist, and you're just hired for a specific job, and then you were asked to do something else outside of your contract, then that is compensable outside of your, kasi Okay, you're may an tanong independent ako. contractor. Oh. Sorry hindi ako hindi ako... Unless, Hindi ako, although, hindi ako devil's advocate pero ito lang tanong ko. Ba't mo kasi ginawa? actually, hindi yan devil's advocate. That is a good Wait, reaction. Kasi kung if wala it is dapat sa not within kontrata your mo, job ba't mo description, gagawin? you can actually, as an employee, say that it is not within my job Hindi, description. contractor siya, di ba? I Mm. mean, third party ka or term of ka, oy, bossing, hindi akin yun eh. O iba na yan eh. Baka pwede sa iba nyo na lang paggawa. Hindi ako... o kaya, the best answer would be, hindi ko alam, hindi ako marunong gumawa niyan. Oh, di ba? So, Tapos ang usapan. oo. So, that is also can be used as a estoppel. In a sense, na ang tawag doon estoppel, you're stopped from claiming na hindi yan kasama kasi Yes. ginawa mo naman. So that can, but the thing estoppel can be, is also proven. Meaning, hindi yun parang automatic that just because ginawa mo, estoppel na. Kailangan, yung circumstances nung paggawa mo, malaman kung kung meron ba kayong habang pinakausap sa'yo yan, nag-express ka na, uy, labas na to ha. Pag Okay. merong mga ganon. Ngayon, nagawa na niya. Okay, tapos na di ba? Nagawa na Oo, niya, ngayon, oo. nilabas na. Ayaw ngayon niyang, binibigyan na siya ng, ng back pay. Oo. Ang gusto niya, yung back pay, isama Yung request niya siguro, dahil pinagawa mo sa akin yan, baka dapat may additional ako. Oo, may Tama ba? additional ako. Dapat may additional. Kasi dapat pinag-uusapan mo na, gawa ng gawa. Oo, di ba? Okay, tapos At saka ang sabi niya, please wrap up, closing. Can you be forced to sign a quit claim? Oo. You cannot be forced to sign a quit claim. Oh, yes. 'Di ba? Even if you are given the back pay, 'di ba? Ngayon, ako ang advice ko dito kung talagang alam mong malinaw ang iyong karapatan, at sure naman na makukuha niya yung back pay niya kahit anong mangyari. Hindi, back pay sigurado makukuha niya. Ang siguro sinasabi niya, yung dagdag trabaho ko. So ang mangyayari Oh. dito is that kung meron na siyang kaso, Ah. 'di ba? Kung magsesena siya, makukuha niya yung back pay niya without need of a quit claim. Tapos doon niya ilaban yung kanyang mga... Pero paano yun kung contractual lang siya? di patunayan niyan siya, yun na nga, doon sila magtutuos, ebidensya against ebidensya na hindi to lampas na to, alam nilang lampas na to, dapat bayaran niya ako. Sakit sa bungo. Masakit sa bungo, oo. Pero kung gusto talaga niya ipaglaban, pero siguro sa akin, kung maliit lang naman yun, maybe lesson learned next time, di ba, don't Yeah. do it. Okay. Anyway, nako, dahil ayaw natin sumakit ang ating mga bungo at ayaw natin pumangit ngayong gabi, Oo. mag-relax lang tayo, uminom ng mainit na tsaa at uminom ng mainit na gatas. Kasi at wag ng kape dahil pagkatapos- gabi na, baka hindi sila Oo, makatulog. baka lalo kang ma-stress. Anyway, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong gabing ito. Hanggang sa susunod po, I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. Ako po yung Mare ng Bayan, Maria. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye-bye! Bye!